Samantala, halos manlaki ang mga mata ni Lara nang ibalita niya ang nangyari sa kanila ni Johan kaninang umaga. Agad niyang tinawagan ito sa butik pagkaalis ni Johan. Hindi niya kakayanin ang problema ng mag-isa. What? Are you kidding me, Amber? I wish I were. Anong gagawin ko, Lara? I guess you have no other choice kung hindi ang pumayag sa kagustuhan ng daddy mo. Just like that, ni hindi mo man lang ba ako tutulungang mag-isip ng paraan kung paano makukumbinsi sina daddy na hindi namin kailangang magpakasal ni Johan? Dalawa lang naman ang pwede mong maging choice. It's either you marry Johan or not. Now, isa-isahin natin ang pwedeng maging consequence ng dalawang desisyon na iyon. First, if you do not agree with your dad's decision, tiyak na masisira ang pagkakaibigan ng mga pamilya ninyo. Gaano nakatagal na magkaibigan ang mga parents niyo? Ages ago, mas matanda pa ang pagkakaibigan nila kaysa sa akin. Mga bata pa lamang ang mga ito ay magkakaibigan na. Palibhasa sa iisang lugar lumaki ang mga ito, at hindi niya kayang isipin na mabubuwag ang pagkakaibigang iyon dahil lang sa kanya. How about Johan? Can you afford not to see him during your entire life? Hindi sumagot si Amber. Sanay na siyang kaibigan niya si Johan, at hindi niya alam kung kakayanin din niyang mabura ito sa listahan ng mga taong itinuturing niyang malapit sa puso. If your conscience can take all of that, then huwag kang magpakasal kay Johan. But I'll be presenting you the other side of the story. That is, kapag nagpakasal ka kay Johan. First, wala nang magiging problema sa pagitan ng mga pamilya ninyo. Second, you still have Johan in your life. Third, you can get even with Andrew. Ano naman ang kinalaman ni Andrew dito? AC, di ba, nagpakasal sa iba ang Andrew na iyon? You can get even with him kapag nagpakasal ka rin kay Johan. At isipin ng mga taong baliwala sa iyo ang ginawa ni Andrew. They might even think that you're the one who dumped him and not the other way around. Alam mo naman ang imahinasyon ng press people. It's like hitting two birds with one stone. Kapag nagpakasal ka kay Johan, tapos ang problema mo sa daddy mo, tapos pa ang problema mo kay Andrew. Kapag bumalik siya rito sa Pilipinas, wala siyang pwedeng ipagmalaki sa iyo. After all, noon pa niya pinagsiselosan si Johan. Walang dahilan para hindi siya maniwalang the two of you are really in love with each other. Hindi niya naisip yon. Amber was too consumed with her recent problem na sandali niyang nakalimutan si Andrew. Muling nabuhay ang galit niya para sa ex-boyfriend, and she concluded na ang lalaki naman talaga ang ugat ng problema niya ngayon. Kung hindi ito nagselos kay Johan noon ay hindi ito aalis ng masama ang loob sa kanya, at hindi siguro nito magagawang magpakasal sa iba. At wala siyang ayon sa sitwasyong iyon. Nahulog na naman si Amber sa mas malalim na pag-isip. Mahaba ang katahimikang bumalot sa kanila. Nagkatinginan sila ni Lara nang may tumunog na cellphone. Unang inabot ng kaibigan ang sariling cellphone. Ngunit walang mensahe ng tingnan at ipakita nito sa kanya ang screen ng cellphone. Pinakiusap niya dito na ito na ang magbasa ng inuso niya ang sariling cellphone na nakapatong sa bedside table. Binasa ni Lara ng malakas ang message. Honestly, you're the person I hate most for being the way you are. For giving me the reason to love you even if I can never ever have you. And that you can never love me the way I love you. Wow! Sino namang Adonis to? Ayaw pakilala. Secret admirer ko raw siya. At kontento na raw siya sa ganoong sitwasyon. Uso pa ba iyon ngayon? Gusto mo bukuhin natin? I have a better idea. Makikipag-textmate ako sa kanya para malaman natin ang identity niya. Is he really an Adonis in person like his call sign or just a hoax? What do you think? Nagkibit balikat si Amber. Sa kanilang dalawa, mas enthusiastic si Lara sa mga potential textmates. Sumilay ang ngiti sa mga labi ng kaibigan. Hindi kaya si Johan ang Adonis na ito? Globe ang gamit ni Johan. Smart naman iyang si Adonis. Sana mag-reply rin siya sa akin. Gusto niyang mainggit. Lara had always been cheerful. Parang ang gaan lang dalhin ng buhay para sa kaibigan. Parang siya noong hindi pa dumarating ang mga problema. Kinabukasan ay maaga siyang naghanda para umuwi sa kanila. Pagkasakay niya sa kanyang sasakyan ay nakatanggap siya ng mensahe. A guy and a girl can be just friends. But at one point or another of them will fall for the other. Maybe temporarily, maybe at the wrong time, maybe too late or maybe, just maybe forever. Alam ni Amber na pinagagaan lang ni Lara ang kanyang dibdib. Nasabi niya ritong uwi siya sa Laguna ng araw na yon para ipaalam sa pamilya at kay Johan ang desisyon. Bahagya pang napapitlag si Amber nang muling tumunog ang cellphone. Bago niya binuksan ang message ay pinatay niya ang message alert tone. Ayaw niyang ma-distract sa pagdadrive. Mula iyon sa mysterious textmate niyang si Adonis na halos araw-araw ay pinadadalhan siya ng message na laging ganoon ang tema. Para bang nagpapaawa. Pero sa pagkakataong iyon ay wala sa mood si Amber na kulitin ang texter na i-reveal ang totoong identity. Hindi nag-reply si Adonis sa kakulitan ni Lara kahapon. Kahit anong message ang ipinadala ng kaibigan ay hindi pinansin. Naghanap si Amber ng friendly message sa inbox at pinadala kay Adonis. In-start niya ang ignition. Mahaba-haba rin ang biyahe pauwi sa kanila.
Amber just wished everything would be fine. Pinuno ni Amber ng sariwang hangin ang dibdib nang buksan ang salamin sa tapat ng driver's seat. Alas 4 na ng hapon siya nakarating sa Laguna. Ipinasya niyang dumaan muna sa display shop ng furniture na gawa ni na Johan bago umuwi sa kanila. Tutal ay silang dalawa naman talaga ang involved sa sitwasyong iyon, kaya mabuting si Johan muna ang unang makaalam ng desisyon. Ipinarada ni Amber ang kotse sa tapat ng shop. Nasisiguro niyang naroon si Johan dahil nakaparada sa parking space ang Toyota Revo nitong service. Binati si Amber ng ilang tauhang nadatnan sa loob. Halos lahat ng tauhan na kinuha ni Johan ay taga roon sa kanila, kaya kilala siya. Kumatok si Amber sa pinto ng opisina ni Johan. Pasok, narinig niyang sabi ng kaibigan. Pinihit niya ang doorknob at pumasok. Halatang nagulat si Johan nang makita siya. Agad itong tumayo sa couch at lumapit sa kanya. Maging si Amber man ay nagulat dahil hindi nag-iisa ang binata. Naroon si Carla at nakaupo sa couch. Ano nang ginagawa nito sa loob ng opisina ni Johan? I'm sorry. Am I disturbing you? No, upo ka muna. Mauna na rin ako sa iyo, Johan. Mukhang may mahalagang bagay kayong pag-uusapan ni Amber. Sabi ni Carla, hindi alam ni Amber kung tama ba ang narinig na bahagyang gumaralgal ang boses ng babae. Nang mapadaan si Carla sa tapat niya ay tinanguan siya ng babae. Nakita niya ang pamumula ng mga mata. Was Carla crying? Under normal circumstances ay usisain niya kay Johan ang sadya ni Carla. But she realized that they were not under normal circumstances at present. Nang mapagsolo sila ni Johan sa loob ng opisina ay para namang napipi si Amber. Kahapon ay minemorya na niya ang sasabihin sa binata, pero ngayong kaharap na niya ay parang biglang nakalimutan na ang lahat. Napukaw si Amber sa malalim niyang pag-iisip nang paupuin siya ni Johan. Hindi ito nagdalawang salita sa kanya. Mabilis siyang naupo sa couch. Humugot siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Pumunta ako rito to ask you kung handa ka pa rin bang pakasalan ako. Pagkasabi niyon ay mabilis siyang yumuko para itago ang pamumula ng mga pisngi. She had never felt embarrassed in her entire life. Noon lang. Of course, sagot ni Johan. Amber sighed in relief. Saka lang siya nakatingin dito ng diretsyo. Hindi iyon nakaligtas sa pandinig ng lalaki. Amber, there's no need to be formal in talking to me. We might be getting married pero hindi dapat mawala ang pagkakaibigan natin. Don't worry. Kahit na mag-asawa na tayo, you're still entitled to do whatever you want. What do you mean? You know, hindi kita itatali sa kasal na iyon. You're free to go wherever you want and you're free to see whoever you want to see. So, papupuntahin ko na ba ang parents ko sa inyo para pag-usapan ang kasal natin? Sure. Don't you think na tayo muna ang dapat mag-usap about the wedding? At sa magiging sitwasyon natin after that? Oo naman. What do you have in mind? Dapat bongga ang kasalan. You deserve nothing less. I just want it simple. Kung pwede, iyong immediate family at closest friends lang natin ang naroon. Kung iyon ang gusto mo, Napatingin siya kay Johan dahil parang may hinanakit sa boses ng binata. But then, blanko naman ang ekspresyon ng mukha. After the wedding, saan tayo titira? hindi ba dapat ang tanong, after the wedding, saan ang honeymoon? Hindi naman na kailangan ng honeymoon. I mean, our marriage is not a normal one. Mas dapat na isipin na lang natin kung saan tayo titira pagkatapos ng kasal. Mukhang naplano mo na naman lahat. Why don't you just tell me? Wala namang magiging problema sa akin. Parang biglang nawalan ng gana ang boses ni Johan. Gustong pagsisihan ni Amber ang sinabi. Mabuti nga at cooperative ang binata sa kasal, sinira pa niya ang mood. Naisip ko lang kasi, we can use the ground of non-consummation of marriage para sa pagpa-file natin ng annulment later. So, hindi na importante ang kunwa-kunwari ang honeymoon. Bahala ka kung iyon ang gusto mo. Ngunit tila lalo lang nawala si Johan sa mood. Tingin pa nga niya ay nagalit. Gusto na niyang mawala sa paningin ng binata. Iyon ang unang pagkakataon nakita niyang wala ito sa mood. Johan had always been cheerful and in a happy mood. One thing more, pwede nating idahilan itong shop mo para hindi tayo mapilitang magsama sa isang bubong. I mean, I can stay in my condo unit sa Makati at ikaw ay dito. Of course, you have to move in para naman masabi nilang hindi tayo totally hiwalay. Bibili ako ng bahay sa Makati para malapit sa butik mo. Pwede ko namang ipagkatiwala sa tauhan ko itong shop. I trained them to be competent enough para kahit wala ako to personally supervise them, ay quality pa rin ang magiging end product nila. Sa display shop na lang ako sa Makati mag-opisina. Paano ang condo unit ko? Pwede mong ibenta o paupahan mo. Bahala ka. But definitely, hindi ako papayag na ako ang makikisukob sa'yo. Ako ang lalaki, ako dapat ang magdadala sa'yo. Ours may not be in normal marriage, as you said, pero tayo lang ang nakakaalam noon. Ayoko namang mapulaan ng ibang tao ang pagsasama natin. May sasabihin ka pa bang iba? Wala na. Shall we expect you tonight? Abangan ang part 2 ng kwento ni na Amber at Johan. Kung nagandahan kayo sa kwento, please subscribe to my channel. Huwag niyo din kalimutan na mag-iwan ng like at comment. Click niyo na din ang bell para updated kayo sa mga bagong storya na ibabahagi ko. Maraming salamat at happy listening.
Yes, sasabihin ko na lang kina mommy. Hindi na kita maihahatid. May importante akong kausap na potential customer. Inihatid lang ni Johan si Amber hanggang sa kotse at mabilis na ring bumalik sa loob. Habang minamaniobra ng dalaga ang sasakyan, ay na-realize niyang hindi siya dapat mag-expect mula kay Johan ng anumang romantic o pag-aalala bilang asawa. After all, naging honorable lang ang binata kaya pakakasalan siya. Napailing siya sa ginamit na panukoy sa sarili. Asawa. Any woman would be proud to be Johan's wife. Kasama ba siya sa mga babaeng yon? Pilit niyang iwinaksi iyon sa isip. Theirs was not a normal marriage. Iyon ang pilit niyang inilagay sa isip. Kinagabihan ay dumating sa bahay nila Amber si Johan at ang pamilya nito para mamanhikan. Napagkasunduan nila na gaganapin ang kanilang kasal sa loob ng 2 linggo. Nang araw na iyon ay halos kakatapos lang ng kasal nila ni Johan. The wedding was intended to be a simple one pero hindi ganoon ang nangyari. Marami sa mga kaibigan ni Amber na modelo ang nagsidalo at alam na niyang si Lara ang nag-imbita sa kanila. Pati si Mama Sylvia ay naroon. Alam ng marami na magkaibigan sila ni Johan at ang biglaang pagpapakasal nila ay isang sorpresa para sa mga kakilala. But everybody was happy for Amber and Johan. Inakala nila na talagang nagmamahalan ang dalawa. Kasalukuyang tinatanaw ni Amber ang buong barangay. Naroon siya sa balkonahe ng kwarto ni Johan. Napagkasunduan nilang pagkatapos ng kasal ay doon na muna sila titira sa bahay ng mga kabrera habang hindi pa naisasara ang usapan tungkol sa binibiling bahay ng lalaki para sa kanila. Nagulat si Amber nang biglang magsalita si Johan sa likuran. Nang lumingon siya, ay nakita niyang nakasandal si Johan sa hamba ng pinto. Maliwanag noon ang buwan kaya kitang-kita ang nakangiti nitong mukha. Nakasuot na si Johan ng pajama at handa na sa pagtulog. Nailang siya ngayong asawa na niya ang lalaki, hindi niya alam kung paano kikilos. Tired? Medyo. After 2 weeks of preparation for the wedding, hindi nakapagtatakang mapagod ka nga. Napapitlag si Amber nang ma-realize na nasa likuran na niya ito. Kung paano ito nakalapit nang hindi niya namamalayan ay hindi niya alam. Ipinatong ni Johan ang mga kamay sa mga balikat ni Amber at sinimulan siyang masahihin. Hey, relax. It's just me, this will relax you. See, na-relax ang muscles mo. Amber, nailang ka ba sa akin? Hinayaan niyang masahihin siya. And as if by miracle, unti-unting nawala ang tensyong nararamdaman. Inalis na ni Johan ang mga kamay sa kanyang mga balikat. Nagulat siya sa tanong nito. Sa preparasyon ng kanilang kasal ay very cooperative si Johan. Biniro pa nga siya ni Lara na mukhang hindi naman napipilitan lang ang lalaki sa pagpapakasal sa kanya. In fact, he looked excited with the idea. Of course not. You're lying. Hindi nga, bakit ba? Ilang sandaling natahimik ang asawa bago nagsalita. Ramdam ni Amber ang titig. Napilitang mag-angat ng mukha si Amber. At ang makita ang mukha ni Johan ay hindi niya napigilang mapatawa. Johan was in his usual cheerful mood. Nag-make a face na ipinapakitang hindi naniniwala sa kanyang sinasabi. Oh, I missed that laugh. I even thought na hindi ka natatawa uli hanggang mag-asawa tayo. I missed you, Amber. I missed my friend. Oh, I missed you too, Johan. I'm sorry. I was just too tense sa bagong role na gagampanan natin. I mean, I was so used to being your friend. Buong buhay ko, magkaibigan na tayo. Hindi ko alam kung paano ko gagampanan ang role ko ngayon bilang asawa mo. Walang dapat mabago, Amber. At hindi ako nag-expect sa'yo. Just be your old self. Sanay naman na ako sa mga tantrums mo and I can handle the fact na ang napangasawa ko'y hindi marunong magluto. Kinurot ni Amber ang asawa sa tagiliran, aminadong gumaan ang pakiramdam niya. At alam niyang umpisa na yon ng pagbalik sa dati nilang samahan. Halika na, Mrs. Matulog na tayo, maya-maya ay sabi nitong naghihikab na. Hindi nakaligtas sa kanya ang ginamit nitong pantawag, Mrs. Now, she was officially Mrs. Johan Cabrera. Not bad pa siya niya. Ngunit hindi pa rin siya natinag. Iyon ang sandaling kinatatakutan niya. Ang sandaling matutulog na sila. Kaya nga siya nasa veranda dahil gusto sana niyang tulog na ang asawa pagpasok niya sa kwarto. Kumunot ang noo ni Johan habang nakatitig sa kanya. Don't tell me, natatakot kang matulog na katabi ko. Don't worry, hindi naman ako naghihilik. At hindi rin ako malikot matulog. Bumakas agad ang guilt sa mukha ni Amber. Nang hindi pa rin siya kumibo ay dineretsyo na siya nito. Inakbayan na si Amber ng asawa at iginiiyan na papasok sa loob. Amber, hindi ako nanre-rape ng babae. Kahit pa sabihing asawa ko na siya. Matulog na tayo. Promise, I'll behave. Baka nga mamaya ikaw ang manggapang sa akin, eh. Asa ka pa? Nanlalaki ang mga mata niyang sagot. Magaan na ang pakiramdam niya nang humiga sa kama. Bumalik na sa normal ang kanilang pagsasama dahil nag-aasaran na sila. Nakatulong ang mapagbirong nature ng asawa para gumaan ang sitwasyon. Pinatay na ni Johan ang ilaw at pagkatapos ay tumabi na sa kanya. Kontentong pumikit na rin siya. Muli siyang nagdilat ng mga mata. Nakita niyang nakatagilid na ito ng higa at nakatingin sa kanya. Talaga bang kahit katiting, wala kang nararamdamang pagnanasa sa akin? Johan, antok lang iyan. Itulog mo na iyan.
Natatawang sagot niya at tumalikod. Alam niyang nangungulit lang ito. Lang sandali na ang nakalipas ngunit hindi pa rin siya makatulog. Hinahanapan niya ng sagot ang tanong nito. At totoong kinakabahan siya sa nararamdaman niya. Paano kung may posibilidad na mayroon ang sagot niya sa tanong? How would she handle it? Pumikit ng mariin si Amber. Saka na lang niya po problemahin ang tungkol doon. Tuwing umaga ay lumilipat siya sa bahay nila pagkaalis ni Johan papunta sa shop. Napapalatak siya nang makita ang ulam na niluluto ng mommy niya. Wow! Sinigang na bangus sa miso. Paborito ni Johan iyan, mommy. Buti pa siguro, dalhan ko ng ulam si Johan sa shop. Sasabayan ko na rin siyang kumain. That's a good idea, Iha. Mabuti pa dalawang Tupperware na ang kunin mo para madalhan ko na rin ang daddy mo sa antique shop natin. Napangiti si Amber. Her mom was a picture of a happy and contented wife. At wala rin siyang maipipinta sa ginang bilang isang ina. Nahiling niya na sana ay maging ganoon din siya. Napatigil si Amber sa tangkang pagtulak sa bahagyang nakaawang na pinto ng opisina ni Johan. Kumulot ang noo niya nang nabusesan si Carla. Pangalawang beses na niyang naabutan ang babae sa opisina ng asawa. At noon lang niya naalala na sa resepsyon ng kasal, sandali itong kinausap ni Johan. Pero nangako ka, Johan. Alam ko, Carla, pero bakit hindi mo maintindihan na kakakasal lang namin ni Amber? And I need to spend time with her. Pero kailan pa, 1 buwan na lang ay siguradong mahahalata na ang tiyan ko. At papatayin ako ni tatay kapag nalaman niyang buntis ako. Kailangan gumawa ka na ng paraan. Napahigpit ang pagkakahawak ni Amber sa doorknob. Buntis si Carla, at si Johan ang ama. Parang bombang sumabog ang katotohanan iyon sa harapan ni Amber. Hindi na niya alam kung paano niya naisara ng maingat ang pinto. Naramdaman na lang ni Amber na umaagos ang luha mula sa mga mata. Ipinagpasalamat niyang lunch break kaya walang tao sa shop. Walang nakakita sa kanyang pumunta roon. Johan cheated on her. Napailing si Amber. Malamang na nauna si Carla sa buhay ni Johan bago pa sila magpakasal. Kung gayon, mas may karapatan ang babae kay Johan lalo na at magkakaanak ang dalawa. Bakit pa nagpakasal sa kanya si Johan gayong may dapat na pala itong panagutan kay Carla? Mas matimbang ba ang pag-aalala ng asawa sa galit ng mga magulang niya kaysa sa galit ng mga magulang ni Carla? Oh, Kuya Onin, natawag ni Amber ang pangalan ng yumaong kapatid. Alam na niya ang sagot sa sariling katanungan. Ang guilt sa pagkamatay ng kapatid ang dahilan kung bakit harangan man ng sibat ay pakakasalan pa rin siya ni Johan. At alam niya ang katotohanan iyon. Alam na niyang dahil sa pamilya niya, kaya hindi tumutol si Johan na pakasalan siya. Ngayon ay alam na niyang isa iyong napakalaking sakripisyo para sa asawa. At walang dapat sisihin kundi ang kanyang puso. For falling in love with her husband this soon, patakbong lumabas ng shop si Amber. Anong ginagawa mo, Amber? Nag-iempake. Ni hindi niya tinapunan ng sulyap ang asawa. Patuloy siya sa pagtatanggal ng mga nakahanger na damit sa closet. Ilang oras na rin ang nakalipas mula nang manggaling siya ng opisina ni Johan. Naayos na niya ang sarili bago pa man ito nakauwi. Hindi na rin halata na umiyak siya dahil nilagyan niya ng makeup ang mukha, lalo na ang paligid ng mga mata. And it did make wonders. Ipinagpasalamat niyang sanay siyang mag-makeup. Saan ka pupunta? Luluwas ako bukas ng umaga. Tumawag si Lara. Marami raw order sa boutique at kailangan na niya ako roon. Bakit hindi mo itinawag sa akin para naayos ko ang schedule ko? May importante akong kausap bukas ng hapon. Okay lang. I can manage. Are you sure? Sumunod ka na lang kapag tapos na ang transaksyon mo rito. Of course, we have to stay in my condo unit dahil hindi pa kayo nagkakabayaran ng nagbebenta sa iyo ng bahay. I guess I have to bear with that. Next week naman ay makakapagsara na kami ng usapan tungkol sa bahay. Most probably, pwede na tayong lumipat doon this month. Ihahatid na kita bukas sa terminal. No need. Sasabay na lang ako bukas kay daddy pagluwas niya. Susunod agad ako sa'yo, Amber. Pagbibigay ni Johan ng assurance, tumango lang siya. Hindi pa siya handang kumprontahin si Johan tungkol kay Carla. Gusto niyang sa asawa mismo manggaling ang tungkol doon. And she bet si Carla ang tinutukoy nitong kausap bukas. Samantala, nagtataka naman si Lara nang makita siyang pumasok sa pinto ng opisina nila. Ipinatong niya ang dalang bag sa table at pabagsak na umupo sa swivel chair. What are you doing here, Amber? I thought hindi ka muna papasok hanggang hindi pa kayo nakakalipat ni Johan. I got bored. What's behind those dark glasses? Eye bags. Ngunit hindi na kontento ang kaibigan sa naging sagot niya. Lumapit pa ito sa kanya at umupo sa table. Nagulat siya nang alisin ni Lara ang dark glasses. Itinaas niya ang isang kamay para pigilin itong magkomento sa pamamaga ng kanyang mga mata. Ngunit sa malas ay hindi nagpapigil ang babae at napapalatak. 2 weeks of marriage and look what it has done to you. Gosh, Amber, you look miserable. What happened? Nothing that I can't handle. Sigurado ka? Okay, but if you feel na hindi mo na kayang mag-isa, I'll just be here. I'll be working the whole day. Ayoko sanang paistorbo kahit kanino. Kahit sino includes Johan.
Tumango si Amber, pinigilan ang sariling mag-confide. Not now. Gusto niyang subukang resolbahing mag-isa ang problema. Mataman siya nitong pinagmasdan. Iyon ang katangiang gusto niya sa kaibigan. Hindi ito madamot sa pagbibigay ng unsolicited advice. Tuwina ay alam nito kung hanggang saan makikialam. Hindi na nagkomento ang babae. But more or less, parang may idea na ito kung ano ang problema niya. Kinahapunan, pagkasara ng bautike ay dumiretso sina Amber sa condo unit ni Lara. They talked and drank, at may palagay si Amber na sadyang sinet up talaga siya ng kaibigan. Alam na alam nitong nagiging emosyonal siya kapag nakainom. Nang magkaroon na ng epekto ang alak na nainom, ay nag-confide na rin siya. Sinabi ang tungkol sa natuklasang relasyon ni Johan kay Carla, at ang maselang kalagayan ng babae. Amber cursed Johan through her heart's content. Ngunit nagtutumining pa rin ang maigting na katotohanang mahal niya ang asawa. Kung kailan o paano, hindi na niya gustong alamin. Maybe she loved him even before. O kaya ay magmula nang ikinasal sila sa simbahan. At hindi na mahalaga kung kailan yon nag-umpisa. Ang mahalaga ay sigurado na siyang higit pa sa pagmamahal sa isang kaibigan ang nararamdaman niya para kay Johan. Iyon ang katotohanang hindi kayang burahin ng kahit isang dalong alak. Pauwi na si Amber sa condo unit nang mapatigil sa paghakbang. Nakita niyang nakasandal sa dingding sa tabi ng pinto ng unit si Johan. Sunod-sunod ang kaba sa dibdib ni Amber. Pumikit siya upang alisin ang imahe ng asawa sa isip, baka naghahalusinasyon lang siya. But it was true. Johan was standing right in front of her. Kanina lang sila huling nagkita, ngunit na-realize ni Amber na miss na niya agad ang asawa. Lasing ka. Nakainom lang. Napangiwi siya. Hindi iyon ang unang pagkakataon na nakita siya nitong lasing. Baka akalain na nitong talagang lasinggera siya. Amber tried to dig into her bag for the key. Ako na ang maghahanap ng susi. Voluntaryo ni Johan, walang imik na iniabot ni Amber sa asawa ang bag. Pinagmasdan niya ito habang hinahanap ang susi sa bag niya. He looked tired. Pilit inalis ni Amber sa isip na baka dahil kay Carla kaya napagod si Johan. Hindi na muna niya awayin ang asawa. She wanted him to feel her love for him, kahit sa pagkakataong iyon lang. Nang mabuksan ang pinto ay sandaling pumasok sa loob si Johan at inion ang ilaw. Pagkatapos ay binalikan si Amber at kinarga. Bago makapanhik sa hagdan ay pilit nagpababa si Amber. Kahit pasuray-suray ang lakad ay tinungo niya ang kinalalagyan ng CD player. Nagsalang siya ng tape. Let's dance, Johan. Naiiling itong lumapit sa kanya. But just the same, pinagbigyan siya. Hinapit siya nito sa baywang. Siya naman ay pinagsalikop ang mga kamay sa batok nito. Where have you been, Amber? Kanina pa ako naghihintay sa'yo rito. And I've been trying to contact you sa cellphone mo. I'm with Lara. Doon kami nagstay sa unit niya. Siguro, dapat kunin mo na ang number niya para sa kanya mo na lang ako hahanapin kapag nawawala ako. Alam ko na ang number niya. Ipinagtaka niya yon dahil wala siyang natatandaang ibinigay niya rito ang number ni Lara. Ngunit baka ang kaibigan na niya ang mismong nagbigay. Bakit ka nga pala narito? As thought may importante kang ka-appointment bukas. I got worried. Hindi ka kasi nagre-reply sa mga text ko. Checking on your wife, huh? Bakit ka ba kasi uminom? I'm trying to forget about my problems. Problems? Bakit? Anong problema mo? Stop playing Kuya Eddie and just dance with me. Saway ni Amber at inilagay ang dalawang daliri sa mga labi ng asawa. She felt his soft lips. Ibinalik niya ang mga kamay sa batok nito at inihilig pa ang ulo sa malapad nitong balikat. Hinapit pa siya ng asawa sa baywang. Napangiti si Amber. Johan was not immune to her. She felt his body tense habang magkasayaw sila in an intimate way. Inilapit niya ang bibig sa tainga ng lalaki. Lahat ba ng hilingin ko sa iyo, ibibigay mo? Anything within my capacity. Ginaya ni Johan ang ginawa niya. He breathed his answer on her ears. And it sent heat throughout her whole body. Tinipon ni Amber ang lahat ng lakas ng loob. Nakatulong ng malaki ang alak para maisatinig ang kahilingan. Make love to me, Johan. Naramdaman niyang parang lalo itong natense. Ilang sandali ang nakalipas bago siya inilayo ni Johan at matamang pinagmasdan. Huwag mo akong biruin ng ganyan. I'm not joking, Johan. Do I have to say, please? You are my wife, Amber, and I am entitled to this. Amber raised her head a little at sinalubong ang mga mata ng asawa. Nakita niyang napalunok si Johan. Inilapit ni Johan ang mukha sa mukha ni Amber, leaving only a small distance between their lips. Hindi na siya nagdalawang salita dahil agad na tinawid ng mga labi ng asawa ang distansyang nakapagitan sa kanila. He kissed her hungrily and passionately, and she just responded with equal intensity. May pagmamadali sa kilos ng asawa nang buhatin siya. Hindi na siya sumagot. She was busy giving him a little kisses on his neck and his earlobe. And every time she did, she could hear him groaning. A very sexy groan. Lalong binilisan ni Johan ang paglalakad. At iyon na ang magandang pagkakataon upang ipadama ni Amber kay Johan ang pagmamahal niya para dito. Baka kasi hindi na niya yon magawa. Nang magising si Amber ay nag-isa na lang siya sa kama. Nalihim niyang ipinagpasalamat dahil matapos ang nagdaang gabi, hindi na niya alam kung paano haharapin si Johan. Napangiti siya nang maalala ang nangyari. They made love the whole night.
They just slept for a while para makapag-recharge then made love again. Each lovemaking was different from the other. Johan was an expert lover. May pakiramdam si Amber na mas nakalalasing ang emosyong bumabangon sa puso sa bawat ritmong pinagsaluhan nila. At wala siyang madamang pagsisisi kahit na kaunti. For her, the experience made her complete. Kinuha niya ang unan na ginamit ni Johan at niyakap. Nalalanghapan niya ang mabangong amoy ni Johan roon. And again, heat started to flow in her whole body. Sumingit sa alaala ni Amber ang problema kay Carla pero pilit niyang iwinaksi iyon sa isip. She wanted to start her day with happy thoughts. Nagulat pa siya nang marinig ang message alert tone ng cellphone. Nanatiling nakahiga si Amber nang hagilapin ng tingin ang nag-iisang socket sa loob ng kwarto. She didn't remember charging her cellphone, ngunit naroon iyon at nakacharge. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang nag-abalang mag-charge ng cellphone. Johan had always been thoughtful. Nang muling tumunog ang cellphone ay patamad na bumangon si Amber. Ibinalot ang katawan ng kumot. 4 na ang mensaheng hindi niya nabubuksan. 2 galing kay Johan, 1 kay Lara at ang 1 ay galing kay Adonis. Inuna niyang binuksan ang galing kay Johan. Sorry hindi na kita nahintay magising. I have to leave early for my appointment. But I'll be back tonight. We have a lot of things to discuss. Sunod na binuksan ni Amber ang isa pang message. Just got here in the office. Hope you're awake and have eaten your breakfast. Can't wait to be there with you. Napangiti si Amber. Kahit hindi direktang sinabi ni Johan, ay ipinalagay niyang namimiss na siya ng asawa. And it made her happy knowing that he looked forward to seeing her again. Kapag nakapag-isip na siya ng isasagot, saka siya magre-reply. A person can be in love with someone forever till the end of time. But if that person doesn't tell or show the feelings of love, it will just be another person living in a dream, loss of true love. Iyon naman ang message na galing kay Lara. Don't worry, friend, I've already shown him. Napapangiting sabi ni Amber sa sarili. I will love you all my life and when I die I will still love you through eternity and beyond. Iyon naman ang galing kay Adonis. Nag-reply siya kay Adonis. Guess you're too late. I'm already married. It will be unfair if you keep on texting me. Spend your 1 peso on someone who can give back your love. I can sense that you're a good person. You deserve someone who's free and unattached. Amber didn't mean it to end that way. Ngunit hindi rin tamang paasahin ang lalaki. Nag-reply kaagad si Adonis. Are you happy with your husband? Yes. Totoo naman ang isinagot niyang iyon. Maikli lang ang naging sagot. I'm really glad. Kumunot ang noo ni Amber. Ang weird talaga ng textmate niya. He kept on declaring his love for her pero ayaw nitong magpakilala ng personal. At ang nakapagtataka pa, he felt happy knowing that she was happy with someone else. Word, pero sa sulok ng isip ni Amber ay gusto niyang hangaan si Adonis for being such a good sport and for loving her. Nakakataba rin naman kasi ng pusong malaman na may nagmamahal sa kanya na katulad kay Adonis. Too bad he came in late cause she was already in love with her husband. Pagkaalala kay Johan ay parang nakalutang na tinungo ni Amber ang banyo. Hindi na siya makapaghihintay pa na sabihin kay Lara ang magandang pangyayari sa kanila ni Johan. Ngunit pagkapasok sa opisina ay napatigil si Amber sa pagsasalita nang makita kung sino ang kausap ng kaibigan sa loob ng opisina. Nakaupo si Andrew sa tapat ng mesa. Sabay na napalingon sa kanya ang dalawa. Nagulat pa siya sa sarili dahil nagawa niyang maging relaxed ngayong kaharap na niya si Andrew. Napatingin siya kay Lara. Nagpapaunawang tumingin ang kaibigan sa kanya. Pinisil ni Lara ang balikat niya bago lumabas ng kwarto. What are you doing here? Amber, we have to talk. Sabihin mo na agad ang gusto mong sabihin. I've got a lot of better things to do. I heard that you're married. Nag-angat siya ng mukha dahil parang galit ang boses ni Andrew at nakitang madilim ang mukha ng lalaki. Well, aren't you going to congratulate me? Oops, I almost forgot that we're on the same boat. Hindi ba't kakakasal mo rin lang? I didn't mean to hurt you, Amber. Ni hindi ko alam na makakalabas ang tungkol doon. Oh, you mean may balak kang ilihim ang tungkol sa ginawa mong pagpapakasal? Okay, married Juliana. Pero alam mo naman sa Las Vegas, you can get married anytime. And I can always get divorced. Pero iyong ginawa mong pagpapakasal kay Johan were not yet formally separated. So, are you saying na ako pa ang lumalabas na may kasalanan ngayon? Hindi makapaniwalang tiningnan ni Amber ang lalaki. Umiling si Andrew at hinawakan ang kamay niyang nakapatong sa ibabaw ng mesa. Look, alam kong nagpakasal ka lang kay Johan to spite me. At naiintindihan ko, magpa-file na ako ng divorce kay Juliana. We're not compatible anyway. Pwede tayong magpakasal sa Amerika and start all over again. Just like that. Dismayado niyang tanong, naiiling na tiningnan ni Amber si Andrew. Ito ba ang lalaking minahal niya and at one point of her life ay pinangarap na makasama habang buhay? Nagkibit ito ng mga balikat. Mahal natin ang isa't isa, Amber. Let's not deny it, okay? Paano ka naman nakasisigurong mahal pa nga kita? Oh, come on, baby. Imposibleng mawala agad ng ganoon lang ang pagmamahal mo para sa akin. Kinilabutan siya sa ginamit nitong tawag. And she had never been thankful sa nangyari. At least, nakilala niya agad ang tunay nitong kulay, na ganoon lang kadali para kay Andrew ang makipaghiwalay sa isang babae kahit kasal na.
You know, Andrew, you've been right all along. Am I? Tama ka noon sa hinala mong mahal ko nga si Johan. Thank you for opening my eyes and heart for him. Look how happy I am. It's over between us, Andrew. Kung gusto mong i-divorce ang asawa mo, bahala ka. But I am not encouraging you to do so. Unang-una, wala ka nang aasahan sa akin. I am happily married to Johan. If you don't mind, marami pa kasi kaming gagawin ni Lara. Tambak ang orders namin this month. Babalik ako, Amber. It will just be a waste of time. Biglang napalis ang ngiti ni Andrew at muling dumilim ang mukha. Napilitan itong tumayo at magpaalam. Hindi na kumibo ang lalaki. Dire-diretso na itong lumabas ng opisina. Napangiwi si Amber sa pabalabag na pagsara ni Andrew ng pinto. So, how did it go? Tanong ni Lara na agad na pumasok sa loob ng opisina nang makaalis si Andrew. I ended it with a period. Bakit naman kasi in-entertain mo pa ang lalaking iyon? Well, I thought mas mabuti na iyong tapusin niyo ang dapat tapusin. So you can both move on with your lives. Besides, mabuti na iyong nakaharap mo uli si Andrew para masiguro mo sa sarili mo kung sino na nga ba talaga ang mahal mo. I am sure with what I am feeling. Si Johan na ang mahal ko ngayon. Am I missing something? If I remember it right, nang maghiwalay tayo kagabi ay problemado ka sa asawa mo at sa babaeng nabuntis niya. You were even crying your heart out. But now, you're singing a different tune. May nangyari ba kagabi na hindi ko alam? Well, sabihin na lang natin na sinunod ko iyong payo mo sa text na ipakita ko sa kanya ang nararamdaman ko. And I guess it's time for us to go back to work. Lara, para sa amin na lang mag-asawa kung ano ang nangyari kagabi. Suffice it for you to know na nag-move forward na ang relationship namin bilang mag-asawa. And what about Andrew? He belongs to my past. At thankful ako dahil sa ginawa niya, I ended up with Johan. What about Carla? We didn't talk about her. Amber, I think it's about time that you talk about her. The sooner na madiscuss nyo ang tungkol sa kanya, the better. Para tuloy-tuloy na ang sinasabi mong pag-move forward ng relasyon nyo bilang mag-asawa. What if he confirms na siya nga ang nakabuntis kay Carla? Well, it's just two things. You can either accept the fact na magkakaanak si Johan sa iba, or you reject the idea and go on with your life alone. The point is masabi mo sa kanyang may gumugulo sa isip mo. Then you can work a solution for that. Whatever decision you make, gusto kong malaman mo na narito lang ako. Hindi pa man ay para na siyang tinarakan ng patalim sa dibdib. Lalong masakit kapag nanggaling mismo sa sariling bibig ng asawa ang tungkol doon. Bakit ba hindi na lang naging simple ang lahat? Tutal, mahal na naman niya si Johan and she was sure about it. Bakit kailangang may Carla pa na pumagitna sa kanila? Not to mention the baby. Pero tama si Lara, she had to tell Johan about it. Na alam na niya ang tungkol kay Carla at sa magiging anak ng mga ito. Natapos ang maghapon ni Amber na busy sa trabaho dahil sa dami nilang orders. Pansamantala niyang nakalimutan ang kinakaharap na problema sa asawa. Pagdating sa kondo niya ay agad siyang nagbihis at pansamantalang humiga sa kama. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pinto. Parang tinatambol ang kanyang dibdib dahil alam niyang ang asawa ang dumating. Masaya niyang binati ang asawa nang bumungad sa pinto. Hindi sumagot sa kanya si Johan. Sa halip, agad siyang sinambilat at pinupog ng halik sa mukha. I missed you. I missed you too. We have to talk, Johan. Later, sweetheart. I want to make love with you, my wife. Saka lang niya napansing naroon na sila sa living room. Hinagkan siya ng asawa sa mga labi habang ang isang kamay ay humahaplos sa kanyang dibdib. She moaned in delight. Para siyang kahoy na natutupok sa mga halik ng asawa. Inihiga na siya nito sa carpet. Hindi na nakaramdam ng hiya si Amber. After all, there was nothing wrong if she would make love with her husband. She helped him unbuckle his pants. Nang tumunog ang cellphone ni Johan nakakabit sa sinturera ng pantalon nito ay pareho nilang hindi pinansin iyon. He was busy unbuttoning his polo. And she was busy watching him strip. Hanggang sa mahubad ang pantalon ng asawa ay patuloy pa rin sa pagtunog ang cellphone. Kung sino man ang tumatawag ay napaka-persistent, hanggang sa si Amber na ang hindi nakatiis. Bahagyan niyang itinulak si Johan na nagsisimula na itong halikan ang kanyang leg. Sagutin mo muna, Johan. Baka importante. Huwag mo na lang pansinin, magsasawa rin yon. Baka ang mga potential customer mo iyon. Saka lang natinag si Johan at kinuha ang cellphone at sagutin ito. Napangiti siya sa narinig na iritasyon sa boses ng asawa. Pinagmasdan niya ito habang nakikinig sa sinasabi ng kausap sa kabilang linya. Nakita niya ang pagsingit ng labis na pag-aalala sa gwapong mukha ni Johan. Nang matapos ang tawag ay dinampot nito ang pantalon na nahubad saka bumaling sa kanya. Kailangan kong bumalik sa Laguna. Bakit? Nasa ospital si Carla. Delikado ang lagay ng mag-ina. You know her, don't you? Tanong ni Johan nang damputin ang nahubad na polo at basta na lang ibinutons iyon. Tumango si Amber. Hindi na itago ang disappointment sa mukha. Daig pa niya ang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Ni hindi niya kinabakasan ng pag-aalinlangan ang asawa nang sabihin iyon. He said it casually. She blinked hard para pigilin ang luhang nagbabantang pumatak mula sa mga mata niya. Hindi na niya daragdagan ang pagkapahiyang nararamdaman.
I'm really sorry, sweetheart, pero kailangan ko talagang umalis. Let's talk about this later. Uwi ako pero baka bukas pa ng hapon. Desire was still written all over his face. Muli ay tumango lang si Amber. Hindi siya nagtangkang magsalita dahil tiyak na mahahalata ang paggaralgal ng boses. Hindi siya nakaiwas ng halikan siya ni Johan sa mga labi ng matagal at mariin. Ramdam niya ang init sa mga halik. She gathered all her strength para hindi tumugon. Pagkatapos niyon ay nagmamadali nang umalis si Johan. Naiwang nakatulala si Amber. Nang lumapat ang pinto ay eksaktong nagunahang malaglag ang mga luha niya. Parang naramdaman na niya ang nararamdaman ng mga babaeng bayaran pagkatapos iwan ng customer. Mas mabuti pa nga yata ang mga ganoong babae dahil wala namang emosyong involved. Samantalang siya, mahal niya si Johan. Asawa niya ang lalaki. But in the middle of their lovemaking, bigla na lang siyang iniwan nito dahil sa ibang babae. Isa-isang dinampot ni Amber ang nahubad niyang damit. She had never felt so low in her entire life. Noon lang, at sa asawa pa niya, nakatulugan na niya ang pag-iyak kanina at nagising lang dahil nauuhaw siya. Bumaba siya at narinig ang sunod-sunod na pag-doorbell. Hindi niya inaasahang si Mama Sylvia pala ang bisita. Niluwangan ni Amber ang pinto para bigyan ang babae ng daan na makapasok. Mama Sylvia, what are you doing here? An angel told me na nagmumungha ka raw dito sa bahay mo. Iha, why don't you switch on the light? Alam na niya kung sino ang anghel na nagbulong na may problema siya. Walang imik na binuhay ni Amber ang lampshade. Medyo nasilaw siya sa pagbaha ng liwanag sa living room. Mula kasi nang umalis si Johan kanina ay hindi siya nagsindi ng ilaw. Gusto niyang magtago sa dilim sa pag-asang baka mabawasan ang sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Now, tell me, si Andrew ba ang pinoproblema mo? What about him? I heard that he's back. I thought you might be having a problem choosing whom to love. He belongs to my past. Then, si Johan ang pinoproblema mo. Hindi iyon sa tonong nagtatanong. She was sure of it. Hindi siya kumibo. His name was enough to cause her heart ache again. Marinig lang niya ang pangalan nito ay kasunod na lagi ang alalahaning nasa tabi ito ng ina ng magiging anak nito. Do you love him? Tanong ng manager niya nang hindi pa rin siya kumibo. Wala nang silbi pa ang magkaila kaya tumango na siya. Nasaan ba siya ngayon? Nasa Laguna. Bakit hindi mo siya sundan? I can't. And why is that? You're his wife, dapat lamang na kung nasaan siya inaroon ka rin. He won't be needing me as his wife. Dahil ba kay Carla? Nananantyang tanong nito, hindi na ipinagtaka yun ni Amber. Sigurado siyang idinetalye na ni Lara ang pagkukwento kay Mama Sylvia tungkol sa sitwasyon nilang mag-asawa. Are you willing to give up all your rights as Johan's wife dahil lang sa nabuntis niya ang isang babae? Hindi mo naiintindihan, Mama Sylvia. Then explain it to me. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ba talaga ang pinoproblema mo. And let's try to make a solution for it, hindi iyong nagmumukmok ka rito sa bahay mo. Ipinaliwanag ni Amber ang sitwasyon, pati ang nangyaring pag-iwan ni Johan nang nagdaang gabi dahil sa nasa hospital si Carla. But of course, she did not tell her kung ano ang ginagawa nila bago ang tawag na nanggaling sa Laguna. Matamang nakinig sa kanya si Mama Sylvia. Huwag kang tumulad sa akin, Amber. I once had the love of my life beside me but I let him go. What happened? I got so busy with my career kaya napabayaan ko siya. Pagkatapos ng isang komprontasyon, umalis siya ng bahay namin. I wanted to tell him then na huwag siyang umalis, na we can start all over again, but pride intercepted. Hanggang wala na akong nabalitaan tungkol sa kanya. Bakit hindi mo siya hinanap? I did, but not after a few more years. When I could no longer bear the loneliness of coming home in an empty house. And guess what? When I found him, he was already married to someone else. And it was just 2 years late. Nag-usap kami, Amber, at alam mo kung ano ang sinabi niyang hindi ko kailanman malilimutan. Na pagkatapos niyang umalis ng bahay namin, hinintay niyang sundan ko siya. But I never did and that was the biggest mistake in my life. Because I lost him. Never walk on the same path that I did. I'm telling you, it's very lonely. Kung ano man ang pagkakamali ni Johan, pag-usapan niyong mag-asawa. Then work out on a possible solution. Yung solusyon na kaya ninyong panindigan pareho. He doesn't love me. How can you be sure? Amber, kung ang pagbabasihan ko ay ang mga tingin niya sa iyo noong birthday party ko, I can say that he's in love with you. And the fact that he let you have his name means something. Dahil ayaw niyang magkasira ang pamilya namin. I know cause he told me so. At naniwala ka naman sa isang lousy excuse na iyon? Come on, hindi ang tipo ni Johan ang tipong magpapasindak. At lumang excuse na iyon. Ask him for more valid reasons kung bakit kanya pinakasalan. But what about Carla and their baby? Hindi ko kayang sagutin iyan para sa iyo. Only Johan can provide you with the answer. And you'll never know unless you ask him. Amber, don't blame Johan for the things he has done in his life noong hindi ka pa niya asawa. I have to go. Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko sa iyo. Bakit hindi pa kayo rito matulog? Even if I want to, marami pang trabahong naghihintay sa akin. I have a late dinner date with Lara.
Pag-uusapan namin ang tungkol sa isang fashion show na magpi-feature ng mga designs natin this coming summer. Pakisabi na lang po kay Lara na pasensya na muna. Babawi na lang ako sa susunod. I'm sure naiintindihan ka ni Lara. Siya nga ang nag-suggest na puntahan kita rito. Get a life, sweetie. I think Johan can provide you with colors. Inihatid ni Amber si Mama Sylvia hanggang sa pinto. Humalik siya sa pisngi ng ginang at yumakap ng mahigpit bago tuluyang lumabas ng pinto. She was thankful sa pagdalaw. Pagkasara ng pinto ay sandali pang sumandal doon si Amber. At noon din ay ipinasya niyang sundan si Johan sa Laguna. Tama si Mama Sylvia, asawa niya ang lalaki at kailangan niyang ipaglaban ang karapatan niya. Nang kumalam ang sikmura ay pumunta si Amber sa kusina. Magpiprito siya ng hotdog at gagawa ng hotdog sandwich. Leon lang naman talaga kasi ang kaya niya. Gaya nga ng sinabi ni Johan, disaster siya sa kusina. Nagulat pa si Amber nang marinig ang tunog ng doorbell. Sino ang bisita? Alas 10 na ng gabi. Sunod-sunod ang pagdo-doorbell kaya napilitan siyang buksan na ang pinto. Nabungaran niya si Andrew. Can I talk to you, please? Kahit for the last time. Amber, just for old time's sake, please. Nagpaalam lang ako sandali sa grupo para makausap ka. Break lang ng banda kaya sumaglit ako rito. Nasa Hard Rock kami. Gusto ko lang makausap ka. Please, I won't do anything stupid, I promise. You can even leave the door open kung natatakot ka sa akin. Nakikiusap ang boses ng ex. Ilang sandaling nagtalo ang kanyang isip. Niluwangan niya ang pagkakabukas ng pinto at hinayaan itong makapasok. Mabuti na nga rin sigurong tapusin na nila ang pag-uusap ngayon at may pinagsamahan naman sila kahit paano. Kagaya ng sinabi nito, hinayaan niyang bukas ang pinto. Saka naman tumunog ang telepono. Anong amoy yon? Oh my God, pakisagot na lang ang phone, Andrew. Naalala ni Amber ang pinipritong hotdog. Patakbo niyang tinungo ang kusina. Nakita niya ang pritong hotdog niya na tusta ng husto. Hindi na makakain. Bumalik agad siya sa sala matapos patayin ang kalan para makipag-usap kay Andrew. Sino ang tumawag? Hindi sumagot. Maybe some prankster na walang magawa sa buhay. This is the last time na haharapin kita, Andrew. It's not proper dahil pareho na tayong may asawa. I know. Pumunta lang ako to let you know that I really love you, Amber. Pero tanggap ko na. Can I just ask you a question? Noong tayo pa, have you really felt love for me? Of course. And that was the truth. Totoo namang minahal din niya ang lalaki. Tumango si Andrew, mapait ang ngiting sumilay sa mga labi. Thank you. Asahan mong ito na ang huling paggambala ko sa'yo. Magkakaroon ng concert tour sa Japan ang banda. I guess I needed that to get over you. What about your wife? Our marriage was as good as it lasted. The last word I heard from her was that she's filing for a divorce. I guess I deserve that. Mabuti na rin yun, cause I know I won't be a good husband to her. I have to go. Baka hinihintay na ako ng grupo. Good luck, Andrew. Thanks, I needed that. Tell Johan he's a lucky man. Inihatid na niya ang lalaki sa may pinto. I will and I'll make him realize that, bulong ni Amber sa sarili nang ihatid ito ng tanaw. Nang muling pumanhik sa kwarto si Amber ay nakita niya na may message sa cellphone. Galing iyon kay Andrew, isang realization message ang laman. Hindi na siya nag-reply sa text ni Andrew. Hahayaan na niya ang lalaki. At siya, susubukan niyang ayusin ang marriage nila ni Johan. Asawa pa rin niya ang lalaki kahit pa magkakaanak na kay Carla. Pero paano kung hindi pala talaga siya mahal ni Johan? Na nagkamali lang si Mama Sylvia sa pagbasa sa mga mata nito. Then, I'll let go pa siya ni Amber. It would hurt much pero wala siyang magagawa. Alam niya kung hanggang saan lang siya makikipagsapalaran. Kinabukasan, maaga siyang gumising dahil balak niyang maagang magbiyahe papunta sa Laguna. Kumulot ang noo ni Amber nang mabasa ang text na galing kay Adonis. Puro galing sa lalaki ang messages na laman ng cellphone nang buksan niya ang mga ito. Nagsisimula na siyang maintriga sa mga text nito. Bakit bigla na namang nagbalik sa malulungkot na tema ang messages ng lalaki? Friends, kaibigan niya si Adonis, tuluyan nang nakuha ng textmate ang curiosity niya. Inilapag niya ang tuwalya sa ibabaw ng kama, hindi na muna siya maliligo. Tiningnan ni Amber ang oras kung kailan nito na-send ang mga messages. Na-send iyon ng madaling araw. Hindi ba nakatulog ang lalaking yon? Bago pa magbago ng isip ay tinawagan niya ang numero. Nakakailang ring na pero wala pa ring sumasagot. Pero hindi niya yon tinigilan. Makaraan ang halos 2 minuto ay may sumagot din sa kabilang linya. Hello, Amber. Si Mama Adela mo ito. Naiwan kasi ni Johan ang cellphone niya sa kwarto. May ipagbibilin ka ba? Ilang sandali siyang natigilan at tila naparalisa nang marinig ang boses sa kabilang linya. Naniniyak ang boses niya dahil baka nagkamali lang siya ng pandinig. Idinikit niyang mabuti ang cellphone sa kanyang tainga. Hello, Mama Adela. Iha, may ipagbibilin ka ba sa asawa mo? Wala po, Mama. Gusto ko lang po sana siyang makausap. Huwag niyo na lang po sanang mabanggit sa kanya na tumawag ako. Uwi po kasi ako ngayon. Gusto ko sana siyang sorpresahin. Mabuti pa nga siguro ay umuwi ka muna rito. Tingin ko sa asawa mo'y aburido. Abay mag-isang uminom kagabi. May problema ba kayo, Iha?
Kaunting tampuhan lang ho, ma. Mag-uusap ho kami mamaya pag uwi ko. Huwag niyo na lang ho munang banggitin na tumawag ako. Nangako naman si Mama Adela. Nang i-off ni Amber ang cellphone ay para siyang lumulutang sa alapaap. Agad na nangilid ang luha niya. Kung ang pagbabasihan ay ang mga text ni Adonis o ni Johan, he was in love with her. Mahal siya ni Johan. It was confirmed, mahal siya ng asawa. Pero bakit sa tono ng mga text messages ay parang ipinapaubaya siya? Magaan ng mga paang tinungo ni Amber ang banyo. Kailangan niyang umuwi sa Laguna. Kailangan nilang magkaliwanagan ni Johan. Dahil kahit willing ang asawa na palayain siya, hindi siya papayag. Bago umuwi sa Laguna ay dumaan muna si Amber sa butik nila. Feeling better? Magpapaalam sana ako sa iyo. Uuwi ako sa Laguna. Susundan ko si Johan. By all means go. Para naman matapos na ang drama sa buhay mo at makabalik ka na sa trabaho. Hindi ko kayang mag-isa rito. Nasa planning stage na ang fashion show natin with Mama Sylvia at hindi ko kayang mag-isa iyon. Babawi ako after this. I want you to be happy. And I believe na sa ngayon, hindi na career mo lang ang magbibigay sa iyo ng happiness na iyon. Mag-uusap kami ni Johan, and we'll work things out. Wish me luck. Good luck, friend. I'll need that. Samantala, kinahapunan pagka-uwi ni Johan bumungad sa kanya ang ina pagkapasok niya ng pinto. Humalik siya sa pisngi ng ina at naglakad paakyat sa kanyang kwarto. Johan, hindi ka na ba kakain ng hapunan? Tapos na ako, ma. Pagkapasok ng kwarto ni hindi na siya nag-abalang buhayin ang ilaw. Padive siyang humiga sa kama. Kumunot ang noo niya nang maya-maya ay marinig ang message alert tone ng cellphone. Naiwan niya pala niya yon kanina sa bedside table. Patamad na kinuha niya ito at binasa ang mensaheng natanggap galing sa asawa. Napakunot ang kanyang noo pagkabasa sa mensahe ng asawa. Lalong lumalim ang pagkakunot ng kanyang noo nang nag-iisip pa lang siya nang ire-reply nang muling tumunog ang cellphone. Muli niyang binasa ang mensahe ng asawa. Isa itong pagpapahayag ng damdamin para sa kanya. "Oh, Amber, huwag mo akong paasahin." Malakas niya nasabi. Sa pagkagulat niya ay muli na namang tumunog ang cellphone. "Hindi kita pinapaasa." Iyon ang mensahe ng text. Mabilis siyang bumangon sa pagtataka na narinig siya ng asawa. Mabilis siyang nag-type sa keypad. "San ka?" Tinumbo ni Johan ang switch ng ilaw. Kasabay ng pagbaha ng liwanag sa buong silid ay ang pagtunog ng cellphone. Nasisiguro niyang hindi iyon kanya. It was like a distant sound, pero nasisiguro niyang galing din sa loob ng kwarto. Lumapit siya sa banyo. Gayunpaman, Amber braced herself nang maramdaman ang yabag ni Johan palapit sa kinaroroonan. Pakiramdam niya ay gustong makalabas ng puso sa kinalalagyan. Inihanda niya ang sarili sa pakikiharap sa asawa. Hinayaan niyang nakabukas ang pinto ng banyo para makita niya ang pagdating nito. Tila naman namamalikmata si Johan pagkakita sa kanya. "Amber." The one and only. Pabiro niyang sabi para alisin ang kabang namamahay sa dibdib. How she missed Johan. At tama si Mama Adela sa sinabi ng makakwentuhan sa telepono na mukhang aburido nga ang lalaki. Ni hindi inahit ang balbas na nagsisimula ng tumubo sa mukha nito. Ilang sandaling na natili ilang nakatitig si Johan kay Amber, banaag ang lungkot at pananabik sa mga mata. Well, hindi mo ba ako na-miss? Oh God, kapag ganito kakalapit parang ayokong ipaubaya ka sa iba. Waring iyon lang ang hinihintay ng asawa at mabilis na siyang niyakap. Punong-puno ng emosyon si Johan na bumulong sa tapat ng kanyang tainga. Parang balsamo iyon sa puso ni Amber. Inalis niya ang barang bumikig sa lalamunan. Naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng yakap ng asawa at inilayo siya. Then don't. Don't give me false hopes, Amber. I know where I stand. I'm not giving you false hopes. I'm giving you the right as a husband. There are things that you can't just declare through text messages. You know. Text messages. Bakit hindi mo ulitin sa harapan ko ngayon ang mga sinabi mo sa mga text mo? Alin doon, marami akong sinabi sa'yo. Oh, come on, Johan. Why don't you tell me what Adonis has to say? Nakita niya ang pagrehistro ng pagkagulat sa mukha ni Johan. Paano mo nalaman? Tinawagan ko kanina ang number ni Adonis. And guess kung sino ang nakasagot? Si Mama Adela lang naman. Okay, I confess. Mahal kita, Amber. I'm in love with you. I have loved you even when you were still young. Pwede mo na akong pagtawanan. Bakit kita pagtatawanan, Johan? I found it romantic. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga, Johan? Bakit kailangang magtago ka pa sa katauhan ni Adonis? Maniwala ka man o hindi, Amber, ilang beses kong tinangkang sabihin sa'yo. Pero sa tuwing susubukan ko, nakikita ko sa mukha mo ang pagmamahal sa akin. Pagmamahal bilang isang kaibigan o marahil kahit na bilang isang nakatatandang kapatid na lalaki. Natakot akong magalit ka sa akin at masira ang pagtingin mong iyon sa akin in the process. Natakot ako na talikuran mo ako. At hindi ko kaya yon, Amber. Mahal kita ng sobra na kahit bilang kaibigan mo lang ay kontento na ako. Nung nagkaroon ako ng pagkakataon na ilabas ang nararamdaman ko, sinamantala ko na.
Talagang nagpapasalamat ako sa paglitaw ng text messaging. Pinadual SIM ko ang cellphone ko at nag-text sa'yo ng buong puso. Leon, bang walang inhibitions, no restrictions? Kahit na nakakakilig ang mga text messages mo, mas gusto ko pa ring marinig ang mga ito mula sa'yo. Noong ikasal tayo, bakit hindi mo pa rin sinabi sa akin? Balak kong sabihin sa'yo, nagplano pa akong ligawan ka. Then weigh the messages. Bakit parang nagpaparaya ka? Mahal kita, Amber. Handa akong ipaglaban ang pag-ibig na yon, and I intend to. Pero kagabi pinarealize mo sa akin na kahit anong gawin ko, si Andrew pa rin para sa'yo. Kagabi? Tumawag ako sa landline mo kagabi and guess kung sino ang nakasagot. How can you be so sure na si Andrew ang sumagot sa iyo? Balita ko bumalik na siya. Ang sikat na taong katulad niya ay hindi na ililihim ang pagdating. Besides, sino naman ang ibang lalaking bibigyan mo ng permisong makapasok sa loob ng unit mo ng ganoong oras ng gabi? I just put 2 and 2 together. At ano, wala ka man lang reaksyon? Hindi ka man lang nagsiselos? Nagsiselos ako. Hinapit nito ang baywang niya at siniil siya ng halik sa mga labi. Isang matagumpay na ngiti ang itinago ni Amber. Hinalikan niya ito pabalik. Asawa mo pa rin ako, Amber. Bigyan mo lang ako ng oras at mapapaibig din kita. I swear. Hindi mo na kailangang mag-effort, Johan. Mahal din kita. Inabot ako ng maraming taon at maraming nabigong relasyon bago ko ito napagtanto. Pero pareho lang, mahal kita. Minamahal na kita ng sobra na payag akong sustentuhan mo ang anak ninyo ni Carla. Sino ang nagsabi sa'yo na ako ang ama ng dinadala ni Carla? Narinig ko minsan ang naging pag-uusap niyo sa opisina mo. Natutuparin mo ang ipinangako mo sa kanya. I understand, Johan, na nauna sila sa buhay mo at hindi mo kailangang tanggihan ito. Sa halip na sagutin siya ay hinila siya nito sa may kama. Umupo si Johan at kinandong siya. Hindi ko na kailangang itanggi, asawa ko, dahil totoong buntis si Carla. Pero hindi ako ang ama ng dinadala niya. Hindi ikaw. Remember noong hindi ka nakauwi rito for almost 2 months? Umuwi noon dito sa Laguna ang pinsan ko. Nagbakasyon mula sa Amerika. His name is Kirk. Nagkaroon sila ni Carla ng whirlwind romance at noong umalis si Kirk pabalik sa Amerika, buntis na si Carla. Ano iyong narinig kong pangako mo sa kanya? I promised her na kukumbinsihin ko si Kirk na panagutan ang dinadala niya, na hindi ko agad nagawa dahil nasa bigla ang pagpapakasal natin. Kumusta na si Carla at ang baby niya? They are okay, pero mahina ang kapit ng bata ayon sa doktor. That's why she had a threatened abortion. I have a plan, sweetheart. Gusto kong kausapin na si Kirk tungkol sa bata, and, at the same time, gusto kong sa Amerika na rin natin idaos ang proper honeymoon natin. That, of course, will only be pursued kung papayag ka. Gusto ko. Paano si Andrew? He is my past. At ang pag-uusap namin kagabi ang magiging huli. I'm sorry, Johan. Para saan naman? Sa paghihinala kong ikaw ang ama ng dinadala ni Carla. Pinapatawad na kita. Hindi ko maisip ang aking sarili bilang isang ama sa isang anak na hindi ikaw ang ina. Ikaw ang gusto kong maging ina ng magiging anak ko. I love you, Johan. I love you more. Now, let's stop talking and start making our babies. Hindi siya tumutol. Sa katunayan, kaagad siyang sumang-ayon sa ideya nito. Hinalikan ni Johan si Amber sa mga labi. Puno ng pagmamahal at pagsuyo. In one swift motion ay nabaligtad na ang posisyon nila. Gayunpaman makalipas ang 1 taon, kapapanganak pa lang niya sa first baby nila ni Johan through cesarean. It was a bouncing baby boy. Ipinasya nilang isunod ang pangalan ng baby sa kuya onin niya. Masuyong pinisil ang kamay niya ng kanyang ama. How are you, Amber? Masakit pa rin ang tahi ko, Dad, but I'm happy. Thanks, Dad. Para saan? Sa pananakot sa akin na pakasalan si Johan. Naisip mo na ba kung bakit gustong-gusto ko si Johan para sa'yo? Bakit nga ba, Dad? Kung hindi dahil sa ama, hindi siguro siya magiging ganoon kasaya sa piling ni Johan. Sa loob ng mahigit 1 taon nilang pagsasama ni Johan, ay alam na niya ang lahat ng magagandang katangian nito. Ngunit gusto niyang marinig ang pananaw ng kanyang ama. Dahil alam kong magiging mabuting asawa siya. At noon pa man, nakikita ko ng mahal ka niya. Sa lahat ng girlfriend na ipinakilala niya sa atin. Even with those string of girlfriends, alam ko na ikaw lang ang nag-isa para sa kanya. Paano mo nalaman? Kitang-kita ko sa mga mata niya. At tuwing mapag-uusapan ka namin, nararamdaman ko ito sa kanyang mga salita. Tuwing pupurihin ka niya sa lahat ng iyong mga nagawa sa pagmomodelo. It speaks loud volumes of what he feels for you. Ikaw lang ang hindi nakakahalata noon. Kaya ba ginawan mo na ng paraan na makasal kami agad? Well, aminin kong nakatulong iyon sa gusto kong mangyari sa inyo. At tingnan mo ngayon, nararamdaman ko ang kasiyahan at kaligayahan mo. I am, Dad, and thanks to you. Dito nagtatapos ang kwento ni Amber at Johan. Minsan, ang hindi natin plano ang siyang nagiging tamang desisyon sa ating buhay. Kung nagandahan kayo sa kwento, please subscribe to my channel. Huwag niyo din kalimutan na mag-iwan ng like at comment. Click niyo na din ang bell para updated kayo sa mga bagong storya na ibabahagi ko. Maraming salamat at happy listening.